Yan, ang title po natin ngayon ay No More Hiding Behind the Past. Yan, No More Hiding Behind the Past. Yan, so papaliwanag ko yan mamaya. Yan, sa mga ano dito, meron ba dito mga atleta? Ayan, mga sporty. Yan, meron kasi tinatawag na loser's limp. Alam niyo ba yon? Ayan, paki-next. Yan, yung loser's limp, ito yung athlete's excuse na kunwari, hindi niya natamaan, for example, sa football, hindi niya natatamaan o hindi niya nakuha, basta sa sports, kapag hindi daw yung parang hindi niya nagkamali siya, ganon. Minsan, ginagawa nung atleta, nagpapanggap siya na injury siya. Parang pinaano niya na, kaya hindi ko na ano yun kasi na-injury ako. Parang ganon. Parang hindi siya mapahiya na nagkamali siya. Parang magpapanggap siya na, yun, na-injury nga siya, nasaktan, ganyan. Parang metaphorical way rin siya ng parang, kumbaga, parang hindi ka masisi, maninisi ka ng iba, gano'n na, kaya lang naman nangyari ito sa akin kasi dahil sa kanya, gano'n. Kaya yun, sabi nga dito, ayan, marami mga sitwasyon sa mga buhay natin na mga nangyari sa buhay natin, pero, parang hindi lahat yun naging madali. Pero sabi nga dito, it's high time that we stop blaming past circumstances or present pressures and start living as God wants us to be. Ayan, na ngayong time na to, kailangan na natin na into yung mga sabihin natin na kaya lang naman ako naging ganito dahil sa ganito yung pamilya ko, ganito yung nakaraan ko, ganyan. Kundi ngayon, talagang kailangan ma-stop na yon. Kundi ngayon, talagang mag-start tayo to be what God wants us to be. Sabi nga po, we need to start looking at things na parang tignan natin yung mga bagay na to na challenges, yung mga nangyari sa buhay natin sa nakaraan, na mga challenges siya, opportunities para mag-succeed tayo. Di ba, hindi yung excuse natin, kaya lang naman ako ganito, kaya ako ganyan, kasi dahil sa nangyari sa akin dati. Kundi, i-take natin lahat ng mga nangyari sa buhay natin as challenge, di ba? At opportunities. So, yun nga, balik nga tayo, no more hiding behind the past. Yan, hindi na tayo magtatago pa sa nakaraan natin. Kasi sabi nga, may mga tao yung nagsasabi, I'm the way I am today because of what happened to me in my past. Kaya naman ako ganito ba't kapag ganyan? Kasi ganito nangyari sa buhay ko, ganito ang pamilyang kinagisnan ko, ganyan. Parang may mga ganun tayong mga sinasabi na kaya parang may mga excuses tayo sa sarili. Kasi nga, inaano mo, kasi ganito pinanggalingan ko, ganito nangyari sa akin. Yan, nakakita na ba kayo ng gantong kahoy? Yung, kunwari dati kasi nung bata ako, nagpupunta ako sa mga mapuno, mga gubat-gubat, ganyan. Tapos meron kang bubuhatin doon minsan na bato o kaya kahoy. Tapos pagkaangat mo, may mga insekto. Yan, naranasan niyo ba yon? Na pagkaangat mo yan, may mga insekto pala doon sa ilalim. Yung parang ginulo mo yung buhay nila. Ginulo mo yung nananahimik yung mga ginawa na nilang bahay yung kahoy na yun. Pero ikaw pinakailaman mo, di nagkalat-kalat sila ganun. Hindi, parang nung una, akala mo, parang natural na kahoy lang siya. Pero hindi mo akalain na pagkaangat mo, may mga lalabas na mga insekto, di ba? Yan parang sa atin nga rin daw, kapag tinignan kayo ngayon ni Lord, tapos o kaya yan i-pick up kayo ni Lord, tapos pag tinignan kayo ni Lord yung nakaraan nyo, o pag tinignan ka niya, meron kayang makikita si Lord ng mga insekto, ibig sabihin yung may makikita kaya siyang mga tinatago natin sa nakaraan, na parang tinatago lang natin pero hindi pa pala tayo nakaka-move on dun. O hindi pa pala tayo nahihil sa mga bagay na yon, ganun. Kaya pero alam nyo, kung ano man yung lumabas sa atin kapag tinignan tayo ni Lord, kapag minayaan natin si Lord na kumilos sa buhay natin, gagawa siya ng fantastic work sa buhay natin. Ano man yung mga nangyari na yon, pero kung ibibigay natin kay Lord yon, magiging maayos pa rin. Sabi nga, we all have a past, as they say. Di ba lahat naman tayo, may nakaraan tayo. And since wala namang perfect, di ba, may mga tao na kino-cover nila yung mga hurts at mga fears nila. Na every Sunday, parang hello, ganyan-ganyan, parang tinatago nila yan sa mga ngiti, sa mga handshakes, yan. At minsan, nagsisinungaling na, okay lang ako, masaya ako, wala akong problema. Ganun. Pero sa totoo, meron siya talagang mga, hindi pa siya healed sa mga nangyari sa mga anak. May mga bagay na hindi siya healed sa past. Yan. Pero sabi nga, yung parang ganito, yung parang ganitong nagahay. Yan. Pero pag pinulot daw natin yung kahoy na yon, ano daw kaya, di ba, na meron daw ba kayang magkakalatan, may mga maglalabasan ba daw? Sabi nga, women have become very adept at covering up our pain. Minsan, pinatago natin yung mga pain na yon. Yan, pero yun nga, sabi nga, one of the things that causes us great pain is broken relationships.
isa talaga sa mga bagay na nagpapasakit talaga ng damdamin at ito pinakamasakit sa lahat, di ba? Yung pag nagkakaroon tayo ng mga broken relationship, yung dati, nagmamahalan kayo, dati magkay-best friend na best friend kayo, di ba? Dati masaya kayong magkasama, dami yung mga bonding na mga memories na magaganda, tapos biglang na-break yun, nawala yun. Yan, kaya yun yung isa sa nagkakos sa atin ng sobrang pain, di ba? Bilang mga tao. And one reason, bakit hindi daw napakasakit ng mga broken relationship, kasi walang nagturo sa atin kung paano maayos yung nasirang relationship. Kaya ngayon, meron tayong mga principles from God's Word na by the grace of God, syempre, tutulungan tayo mag-step out, yung lalabas ka doon sa shadow of your past na kung nakadwell pa rin tayo sa nakaraan natin, di ba? At yung parang, alam nyo, na-apektuhan yung present mo tsaka future dahil nakatingin ka pa rin sa nakaraang nangyari sa buhay mo. Ayan, kailangan ngayon, tulungan ka ng Panginoon by His grace na mag-step out, lalabas tayo dun sa mga nangyari sa atin from the past, sa tulong ng Word of God din. Sabi nga, we're not denying that something happened in the past. Hindi natin dinedeny na may nangyari talaga sa buhay natin sa nakaraan. At kung sa katotohanan, di ba talagang pwedeng ang sakit-sakit ng nangyari from the past. Pwedeng, yun nga, pwedeng naranasan mo na iniwan ka ng magulang mo, o kaya nireject ka ng magulang mo. Merong importanteng tao na iniwan ka, ganyan. O nung bata ka, may karanasan ka na parang ang sakit, di ba, na nangyari. May mga, kahit kapatid nga, di ba, yung kapatid mo na close mo ngayon, di na kayo nag-uusap, isnaban na. May mga taong best friend mo dati, pero ngayon, talagang wala na, parang di na kayo nagpapansinan. Kaya may mga nangyari talaga sa past, pero yun nga, sabi ang Bible, the Bible has a lot to teach us on this subject. Pero ang Bible, ang daming tinuturo sa atin tungkol dito sa mga ganitong bagay, na whatever your situation, tandaan nyo, ano man yung mga pinagdaanan nyo, it is no surprise to God. Hindi nagulat si Lord na nangyari sa buhay mo, yung mga bagay na yon. Alam ni Lord lahat ng mga, hindi siya yung nagsasabi na, shucks, nangyari ito sa kanya. Parang ganun. Hindi ganun si Lord, di ba? Kundi walang surprise kay Lord. Ay, grabe na. Grabing mag-contest yung mga baby. Ayan, sabi nga, di ba na, sabi, He is very aware of your past. Alam ni Lord nangyari sa buhay mo, hindi kapag nalaman niyo yung nakaraan ko, baka di niyo na ako matanggap. Pero alam niyo si Lord, hindi niyo na kailangan itago kasi alam niya lahat. Alam niya nangyari nung gantong edad ka, alam niya yung nag-impact sa'yo na bagay. Alam niya yung mga relationship na talagang parang nag-impact sa'yo na ang sakit-sakit. Ganon. Alam ng Panginoon yung mga nangyari na yon. Kaya sabi dito, how to start overcoming and stop blaming your past through the life of Joseph. Yan, malalaman natin yung mga paraan para paano tayo makapagsimulang makapag-overcome sa mga, yung para mature mo talaga na wala na mula sa past na wala ka nang parang hinahawakan pa doon para makapagtuloy ka ngayon sa present, makapagtuloy ka sa future, di ba? Na hindi mo nasisisihin yung mga taong nananakit sa'yo dati from the past, yung mga taong gumanto sa'yo, gumanyan, di ba? At makikita natin yan sa buhay ni Joseph. At ito, si Joseph, di ba? He was a young man, di ba? At 17 years old lang siya noon. At meron din siyang painful na past, di ba? Na hindi naman niya kasalanan na ganun yung nangyari sa buhay niya. Pero, di ba, makikita natin dito na napaka-special din talaga ng story ni Joseph. Kasi imagine nyo, sa buong book ng Genesis, one-fourth ng Genesis, puro story lang ni Joseph, di ba? Mula Genesis 37 hanggang 50, puro tungkol sa kanya yan, di ba? At sunod, dito muna tayo sa family tree ni Joseph. Di ba, si Joseph talaga, meron siyang shaky family tree. Kumbaga, parang kung sasabihin natin sa sarili natin, ako hindi maganda yung kinagisnan kong pamilya, kaya naging ganito ako. Pero alam niyo, si Joseph, hindi rin maganda pamilya niya. Hindi rin maganda yung naging setup nila. Kasi di ba si Joseph, ang tatay niya ay si Jacob. At si Jacob ay isang mandaraya, di ba? Deceiver. Na tinulungan pa siya ng nanay niya, na si Rebecca na, tutulungan kita na makuha yung birthright. Dadayain natin yung tatay mo, ganun. Na nagdulot naman niya, na nagalit sa kanya yung kambal niya, di ba? Na si Iso na papatayin siya. Kaya, tumakas siya at napunta naman siya dito kay Laban, sa kamag-anak nila. Tapos si Laban, di ba may dalawang anak, si Rachel at Leah. Pero ang nagustuhan ni Jacob dyan ay si Rachel. Di ba? Yun lang talaga ang gusto niya mapangasawa. Kaso, dahil nga madaya siya, nakakakilala siya ng mas madaya sa kanya. Dinaya siya ni Laban na ibinigay sa kanya yung panganay, si Leah. At bago si Rachel. Kaya,
Yung 7 years dapat na trabaho niya for Rachel, naging 14 years para tig-7 yung dalawang babae. Kaya di ba parang doon pa lang gumulo na, dapat isa lang talaga yung mapapangasawa niya. Tapos syempre naging contest din, di ba, yung isipin niya isa nga lang dapat asawa niya, biglang naging dalawa dahil kay binigdinaya nga siya. Tapos pa dahil nag-contestan tong mga asawa niya na paanakan para may ng anak. E di nung tumigil na sila mga anak, binigay naman nila yung katulong nila, si Silpa at Bilha, para naman yun yung magdagdag ng anak sa kanila. Tapos all in all, di ba, naging 12, wala pa si Benjamin dyan. Isang babae lang, si Dinah. Yung parang doon nga, doon nakita na, di ba, imagine nyo kung gaano kagulo. Sa pamilya pa nga lang, ako na rin sa amin 9 kami, tapos same lang ng nanay-tatay yon. May mga grabe pa kami mag-away-away ng bata. Paano pa to? Iba-iba pa nanay. Siyempre, kampi ka sa nanay mo, di ba? Kapag nag-aaway-away, ganyan. Kaya naging magulo, tapos naselosan pa ng mga asawa, ganyan. Kaya nakita niyo kung gaano yung pamilya ni Joseph, di ba, na it was dysfunctional. Hindi siya normal na klase ng pamilya. Kaya parang yan, kunwari, ito nga yung 12 sons ni Jacob, di ba? Kung lahat yan, mga lalaki, di ba? Tapos lahat nagko-contest na, tas kampi sila lahat sa nanay nila. Ganon. At, syempre, isipin mo kung may isang favorite dyan, di ba? Yari talaga kasi lahat sila nagko-contest na sila ang mahalin, ganon. Kaya ayun, di ba, nakita rin natin dahil si Jacob, madaya siya, kahit yung mga anak niya, naging treacherous as their daddy. Kagaya ng tatay nila, naging madaya rin yung mga anak niya. At mas malala pa nga kasi yung pandarayan nila may involved na killing, pumapatay pa sila. Yung kagaya kay Simeon tsaka kay Levi, di ba, pinatay nila si Shechem, pati yung lahi ni Shechem. Nung pinagtanggol nila yung kapatid nilang si Dinah, nung ni-rape. Kaya di ba, mas malala sila. Tapos si Reuben naman, yung panganay, ginalaw yung si Bilha, di ba, na asawa rin ng tatay niya. Kaya naging ayun, nakita nyo rin na yung pandaraya ni Jacob, talagang nagbumalik din sa kanya. Kaya hindi, di ba, nakita natin na hindi madali talaga. Pati yung mismo si Jacob, dinaya siya ng mga anak niya na tukol kay Joseph na patay na daw si Joseph, pero hindi naman. Kaya yun, tukol sa past ni Joseph, sabi, this is not what you would call a well-adjusted family. Masasabi niyo ba na maganda yung pamilya na pinanggalingan ni Joseph? Hindi, di ba? Hindi rin siya yung kind ng family na gusto mong kalakhan, di ba? Pero, ito yung pamilya ni Joseph. Ayan yung nakaraan niya. Kaya alam niyo, sabi dito, here was a young man who had every excuse he needed not to turn outright. Si Joseph talaga yung pwedeng magsabi na, kaya ako naging ganito kasama kasi ang sama rin ang gulo ng pamilya ko, ganon. Pero di ba hindi naging ganon si Joseph? Na hindi niya binase yung buhay niya sa ang klaseng pamilya siya galing. Kaya di ba tingnan niyo to, ang description ng Bible kay Joseph ay, he is a man na of greatness, godliness, and dignity. Hindi porke ang gulo ng klase ng pamilyang pinanggalingan niya, naging siya, sugarol, naging addict, naging ganyan. Kundi ang sabi ng Bible, si Joseph ay naging great, di ba, great man, maka-Diyos, merong dignidad, di ba? Kaya hindi ibig sabihin kung ano yung past natin o saan tayo galing. Ganun na rin yung madedetermine yung future mo. Kaya sabi dito, just because your daddy was bad, kung nagkaroon ka ng masamang tatay, iniwan kayo, walang pakialam sa inyo, o nagkaroon kayo ng mama na sira yung buhay, sinisira yung sarili, ganun. Meron ka rin mga brothers and sisters na, di ba, ang dami ring mga kalokohang ginagawa. Sabi daw, you don't have to wind up the same way. Hindi mo kailangan maging kagaya rin ng nangyari sa mga buhay nila. Kaya sabi nga, in other words, a bad environment need not control your present decision makings. Yan, hindi porke masama yung nangyari sa buhay mo sa nakaraan, magiging masama ka na rin tao o magiging masama ka na ngayon o sa future. Sabi, your past can influence you but it doesn't have to control you. Kaya alam niyo din, si Joseph nga, Joseph could have given up before he ever really got started. Pwede na nga siya nag-give up nung una pa lang pero hindi niya hinayaan yung mga kasalanan ng iba ang mag-control sa buhay niya. He refused to hide behind his past. Kaya ito, Joseph, rejected by men, protected by God. Iyan na natin yung story, di ba summary lang to. Yan, di ba si Jacob, di ba, favorite niya nga si Joseph. Paano nila nalaman na favorite siya? Kasi binigyan siya ng colorful na robe. Syempre, kahit naman matatanda na yung mga kapatid niya, alam nila na special yung robe na yon. Alam nila na iba-iba kulay niyan. Dati daw kasi, sa Bible times, kapag marami kulay nung robe mo, ibig sabihin, mahal yun. Kasi mahirap
magsama-sama ng iba't iba kulay na tela. Pero sa kanya, ibig sabihin special yun kasi colorful. Kaya parang, di ba, nakita ng lahat na mas favorite siya. Kaya nagalit sa kanya yung lahat ng mga kapatid niya. Pero, ang dahilan kasi ni Jacob, pag inintindi mo naman, di ba, ang mahal naman talaga niya kasing babae, sino? Si Rachel, yung nanay ni Joseph. Kaya para sa kanya, ito talaga yung anak ko. Kasi si Rachel lang naman talaga yung papakasalan niya dapat. Pero di ba, parang ganun, kasi niloko nga kasi siya, kaya kung ano-ano nangyari. Kaya, tsaka parang sa kanya, sa panahon ng pagtanda ko, ito yung anak ko, ganun. Kaya parang mahal na mahal niya. Tapos bukod pa dyan, na naginip pa, di ba, si Joseph na sinasabi niya na yung sun, moon, and stars lumuhod sa kanya, yung mga uhay din lumuhod sa kanya, na parang sinasabi niya na magiging parang mataas siya kaysa sa buong pamilya niya o mga kapatid, ganun. Kaya mas lalong nagpaplano yung mga kapatid niya, paano siya mapapatay. Yan, kaya naisip nga nila na naitapon siya sa balon. Sabi ni Ruben, itapon na lang sa balon. Pero ang plano naman daw niya, ilabas si doon. Pero plano rin talaga nila patayin. Sabi niya, huwag na natin patayin, ilagay na lang natin sa balon. At nung nahulog na siya sa balon, naisip nila na, kesa naman patayin natin, benta na lang natin dito sa mga Ishmaelites na traders, yung papuntang Egypt. So binenta siya, tapos, ayun nga, nung binenta siya, ay pakinext. Yan na, sinabi na lang nila kay Jacob sa tatay nila na namatay po si Joseph, pinatay siya ng mga hayop, gano'n. Kaya di ba niloko rin siya ng mga anak niya. Ayan, sabi nga dito, ang tawag sa nangyari kay Joseph na yan, rejection ng family. Sabi nga, perhaps, kung ikaw, naranasan mo rin na nireject ka ng pamilya mo, or kaya may mga importanteng tao sa buhay mo na parang tinigilan ka na nilang mahalin, gano'n. O may mga taong nagsabi na mahal ka nila, pero napatunayan mo na hindi ka naman pala nila mahal. Di ba ang sakit ng mga bagay na rejection yung tawag doon. Kaya sabi nga dyan, saka sabi rin minsan may mga tao na pinagtiwalaan mo, tapos biglang iniwan ka sa ere, gano'n. Kaya sabi nga, what are you going to do now? Magstay ka ba where you are? Yung parang isipin mo, hindi na ako magtitiwala ulit kahit kailan. Di ba? Parang gano'n yung mararamdaman mo nun. Pero sabi nga dyan, all of this and more happened to Joseph. Nangyari yan sa buhay niya. Pero alam niyo, ang pinakamaganda sa lahat ng makikita niyo sa story ni Joseph, itong Genesis 39:1-2, yung laging makikita niyo to sa kwento niya eh. Yung but the Lord was with Joseph. Na sa lahat na nangyari, dinala siya sa Egypt, binenta kay Potiphar, ganyan. Pero pag nakita nyo, yung sa lahat ng buong kwento ni Joseph, lagi mong makikita na but the Lord was with Joseph. Nainiwan siya ng lahat, ang daming mga nanakit ng damdamin niya, pamilya, di ba? Parang di mo ma-imagine pamilya. Pero si Lord, nandoon, hindi siya pinabayaan. Kaya sabi nga dyan, pwede mong sabihin na si Joseph, meron siyang lousy family background, na parang, ba't kanyang pamilya ni Joseph? As, yung mga kapatid niya, hindi rin siya matagalan, di ba? Pero sabi nga, but the Lord was with Joseph. Ayun yung pinaka-importante. Sabi, so whom will you turn to? Ayan. Sunod, sabi nga, the first step to overcoming the past is realizing that no matter what others do to you, tandaan nyo yan, ano man ang gawin ng mga tao sa'yo, if the Lord is with you, you can still get somewhere. Kahit na ano man ginawa ng mga tao sa buhay mo, sa past, pero tandaan mo, you can still get somewhere. Kapag kasama mo si Lord, ay patutunguhan pa rin yung buhay mo. Kaya sabi dyan, ano ang assignment na binibigay ni Lord sa atin? So your assignment is to stay with the Lord. Hanggang kahit ano pa mangyari sa buhay mo, pero kapag alam nyo, nanatili ka sa Panginoon, ayan, mangyayari pa rin yung plano niya sa buhay mo. Diba? Kaya ang pinaka-importante, kahit na ano yung past natin, ngayon, mananatili tayo sa presensya ng Panginoon. Lagi natin kakasamahin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya sabi nga dyan, Joseph was rejected by his family, but he was accepted by the Lord. Di ba? Yun ang importante. Tapos sabi rin, even though he was mistreated, alam nyo, kahit ganun yung pinagdaanan ni Joseph, hindi siya tumalikod sa Panginoon. Kundi yung faith niya, yung pagtitiwala niya kay Lord, mas lalong tumatag. Di ba? Sa mga sitwasyon sa buhay natin, di ba kapag nagkakaroon ba tayo ng mga problema, hindi maganda trato ng mga tao sa atin, ano ginagawa ba natin? Tumatalikod ba tayo kay Lord o mas lalong tumatatag yung kapit natin sa Kanya? Pero dapat kagaya ng kay Joseph, mas lalo tayong tumatatag, di ba, sa pagkapit sa Kanya. Sabi nga, regardless of what happened yesterday, if you stick with the Lord today, kung pipiliin mo pa rin na kumapit sa Panginoon kahit ano nangyari sa buhay mo sa nakaraan, your yesterday doesn't have to control your tomorrow. Di ba? Kung kasama mo ang Panginoon, di ba, na
magiging iba pa rin yung resulta ng kinabukasan mo. Hindi, kung pangit yung past, hindi kailangan maging pangit yung present at future. Basta kasama mo si Lord. Kaya sabi nga, if you are still thinking about the people who cause you your problem, kunwari iniisip mo pa rin ngayon yung mga taong nag-damage ng buhay mo nung nakaraan, yung mga kapamilya mo na ganito ginawa sa'yo, o mga tao na nag-reject sa'yo. Sabi nga, you are focusing on the wrong thing. Hindi mo na dapat hindi doon ka sa kanila nakafocus, kundi you need to focus on someone who is there to help you. Sinong someone yun? Si Lord yan. Di ba? Na dapat nakafocus ka doon sa Panginoon na tutulong sa'yo na mag-iba yung mangyayari sa buhay mo. At saka dito, yung sa pagpapatuloy din ng verse sa 2-3 dyan. Sabi the Lord was with Joseph. Di ba kasama ni Lord si Joseph? Sinamahan siya. Kaya dahil nga kasama niya ang Diyos, tingnan niyo ang naging favor niya. His master saw that the Lord was with him. Nakita nila ng master niya na grabe, tinutulungan talaga to ng Diyos niya. Kaya naging successful siya sa lahat ng gagawin niya. Kaya alam niyo, kapag kasama niyo si Lord, bibigyan niya kayo ng success sa lahat ng mga bagay sa buhay niyo. Kaya ito, di ba, yung tuloy natin yung kwento na binenta na nga si Joseph kay Potiphar, di ba? Nung pagkabenta sa kanya, ginawa naman siyang tagapamanghala, tagapangasiwa ng buong bahay. O Joseph, dahil talagang magaling ka, nakikita kong nasa iyo yung Diyos. Ikaw na ang bahala sa bahay ko. Alam niyo, parang mga mayordomo ata yung ganun, di ba? Sa ibang term. Yan, sabi nga, the Lord met Joseph where he was and made him successful in a strange land. Hindi siya pinabayaan ni Lord, pinagtagumpay siya sa Egypt, di ba? Kahit hindi niya lupain yun. Sabi nga, sa buhay naman natin, if you will walk with the Lord, He can do the same for you. Kung ikaw din, di ba, na patuloy kang lalakad kasama ang Panginoon, kaya ka rin pagtagumpayin ng Panginoon, saan ka man niya dalhin. Di ba? At alam niyo ang ginawa lang ni Joseph? Joseph did was allow God to use him. Sinabi niya lang na, Lord, pwede niyo akong gamitin. Kaya tayo, di ba, pag sinasabi natin sa Panginoon na, Lord, ito yung buhay ko, pwede mo itong gamitin. Gagamitin ka talaga ng Panginoon. Yan, sabi nga, the problem with the past is that it can become a dictator that rules you today. Kunwari, yung mga nangyaring masama sa nakaraan natin, pwede ang mangyari, diktahan tayo nun na masama ka namang babae, masama ka namang tao, magmamalinis ka pa, wag ka na umasa na maging ganto, ganto ka nga dati. Pero hindi tayo dapat diktahan ng nakaraan na yun. Kundi, allow natin si Lord, dapat si Lord na yung bagong maging dictator natin. Allow the Lord to dictate your life today. Nasasabi niya, kung pangit yung naging nakaraan mo, hindi dapat maging ganyan yung future mo. Diba? Dapat si Lord yung pakinggan natin kaysa yung mga pangit na nangyari sa nakaraan. Sabi nga rin, pero syempre, there are things from the past that you may not able to fix. May mga bagay talaga sa nakaraan nating wala na tayong magagawa. Halimbawa, may mga magulang ka na nireject ka, pwedeng hindi ka na talaga nila i-accept, di ba? Your brothers and sisters to talk to you, hindi mo mapapilit na kausapin ka nila ulit. O yung boss na yon na yung hindi maayos yung trato sa'yo na maiayos, yung mga nangyari. Pero, but with the Lord in your present, dahil kasama mo si Lord ngayon, He can always make something happen. Si Lord, kaya pa rin niyang may gawin, di ba, sa buhay mo. At sabi nga dito, bakit daw si Joseph, mas mabait siya o mas mabuting tao siya kaysa doon sa mga kuya niya, sa mga mas matatanda sa kanya. Kasi si Jacob daw, diba, nung time na bata-bata pa si Jacob, alam niyo naman mandaraya siya, diba? Kaya tuloy, siguro ng mga time na yun na hindi pa siya matino, ayun yung mga nakikita sa kanya ng mga anak niya. Pero nung matino na siya, nung time na pinanganak si Joseph, kaya yung parang committed na siya kay Lord. Kaya naturuan na talaga niya maging makadiyos si Joseph. Hindi kagaya ng sa mga kuya niya na nung time na yon, di ba hindi pa siya okay. Naging okay lang kasi ito si Jacob nung pinalitan na yung pangalan niya. Yung nag-wrestling sila ng angel. Tapos yung mula Jacob, naging Israel na pangalan niya. Parang dyan yung nag-start na naging matino na siya. Kaya parang makita niyo doon na meron din lesson dito kay Jacob sa mga tatay o mga magulang, mga husband, para makikita natin dyan na sabi dito, you may not by your own effort be able to fix what is broken. Na pwedeng hindi na niya mapapaliit yung mga anak niya, di ba? Kasi malalaki na para palakihin niya ulit. Pero sabi dyan na, but if you will start walking with God now, pero hindi pa huli ang lahat, basta magsimula ka ngayon na mabuhay na may Diyos sa buhay mo, kayang ayusin ni Lord yung mga nakaraan na mga hindi mo na naayos sa buhay mo. He can fix what you can't even touch anymore because it's behind you.
Ang galing ni Lord kasi kahit yung mga nakaraan na mga damage sa buhay natin, kaya rin ni Lord ayusin. Di ba? Siya yung kayang mag-touch ng mga bagay na yun. Tapos ito, committed to godliness. Yan. Na, ano naman, bukod sa alam na natin yung background ni Joseph, pero tandaan nyo, you need to know that Joseph was committed to living a godly life. Na si Joseph talagang maka-Diyos yan na tao. Di ba? Na para sa kanya, gusto niyang sundin ng Diyos, pakinggan yung Diyos sa buhay niya. Nakita natin yan sa nangyari eksena na to, di ba, yung sa asawa ni Potiphar. Na gustong-gusto siyang akitin, poging-pogi sa kanya. Di ba? Pero parang talagang inaaraw-araw niya na kinukulit si Joseph, pero walang paki sa kanya, di ba? Parang nakaka-offend sa babae na yun. Kasi ganda-ganda ko, tapos ganito, ako pa yung parang kailangan pakitang, parang hirap na hirap pa ako sa'yo, ganun. Samantalang kung yung iba yan, di ba? Makakita ng ganitong kaganda, sunggab agad. Pero naiibahan siya kay Joseph na ba't ganito? Di ba? Ayaw talaga sa akin. Hanggang sa time na nahila niya nga yung damit, di ba? Kaya nagkaroon siya ng pagkakataong isumbong. Pero di ba, ang sabi ni Joseph sa kanya, sa verses 8 to 9 yan, sabi niya, pinagkatiwala sa akin ng pati para lahat tong buong bahay, puwera lang sa'yo dahil asawa ka niya. Sabi niya, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Paano ko magagawa yung ganyang kasama, di ba? At magkasala sa Diyos. Kaya makikita niyo yung pagiging godly ni Joseph, di ba, sa bagay na yan. At yun nga, nangyari? Siyempre, nakulong siya. Di ba, na parang makikita natin na grabe naman yung nangyari. Parang sinunod niya na nga si Lord, tapos talagang hindi niya pinatulan yung babae, di ba? Pero sa ending, nakulong pa siya. Pero parang isipin niyo, siguro ang daming mga reklamo ni Joseph, di ba? Pero hindi ganun yung mindset niya. Kasi alam niyo yun, sa verse 21 nga, sinabi niya, na-realize ni Joseph yung pinaka-importante na the Lord was with him, na kinakasama ko ng Panginoon kahit sa ganitong sitwasyon. Kaya patuloy pa rin siyang nagtiwala. Tapos yan, yung going somewhere with God. Kaya sabi nga dito, no matter what has gone on in the past, ano man yung nangyari sa past natin, if you are willing to stay with God on this thing, pero kung nakikita ni Joseph na ang kalooban ng Diyos ay dalhin ako dito sa kulungan na to, ganon. Kaya okay na sa kanya yun, basta alam niya, ayun yung kalooban ng Diyos sa kanya. Diba? Kaya sabi rin, sometimes, God must lead you downhill to take you uphill. May mga time na ibababa ka ni Lord para, yung talagang sadsad ka, sobra ka na-discourage, sobra kang dumaan sa ganitong problema. Nang sa ganon, pagka tinaas ka niya, diba, magpupuri ka sa kanya. Na alam mo na si Lord talaga yung nagtaas sa'yo, di ba? He must take you to the bottom in order to get you to the top. Na ma-appreciate mo yung nung pagliligtas ng Panginoon sa'yo. Yan. Kaya sabi nga, minsan kapag nandun tayo daw sa bottom, yung sa pinakababa, parang iniisip mo, wala na talagang pag-asa. Yung puro pangit na yung nangyayari sa buhay mo, ganun. Parang naisip mo na parang wala na siguro mangyayari. Pero sabi nga, but when the Lord is with you, pagtandaan mo, kapag habang nandiyan ang Panginoon, hindi mo siya iniiwan, di ba? Nandiyan ang Panginoon din sa'yo. Something is going to happen. May gagawin pa rin ang Panginoon. Kaya parang pag feeling mo wala na nangyari, puro ang pangit din na nangyayari. Pero hindi. Di ba? Habang tandaan mo, kapag nandiyan ang Panginoon, may magagawa pa rin siya. Di ba? Kaya yung kanta nga na alam ko may magagawa ang Diyos. Kaya sabi rin sa Genesis 39:21, ito na naman yung nakita na nating maganda sa mga hindi magandang sitwasyon ni Joseph, no? Nakalagay, the Lord was with him. Na yun, nakasama niya na naman ang Panginoon. Di ba sa lahat ng mga, nung kinulong siya, nandun, di ba, sabi na the Lord was with him. Na ginrant siya ng favor na sa lahat ng mga preso doon, siya yung naging leader. Di ba? Siya yung namuno doon sa prison na yun. Tapos sabi nga, ayan na, yung head doon, nilagay si Joseph in charge lang sa lahat. Di ba? At nakita natin, busy na naman si Joseph. Wala siyang time na yung parang, wala siyang time maging bitter. Kasi maraming pinapagawa si Lord sa buhay niya. Di ba? Gusto man niya siguro magdrama-drama, kawawa ako, ganun. Pero, lagi na lang may pinapagawa na naman si Lord sa kanya kasi leader siya dun sa preso, sa mga preso. Di ba? Kaya, yan, mayroon na namang plano si Lord sa buhay niya. Kaya sabi nga, when you commit your life totally to God, your past no longer has to be the controlling factor in your life. Kaya pag ikaw, binigay mo na talaga yung buhay mo kay Lord, hindi na yung nakaraan mo yung magdidikta ng buhay mo. Diba? It means, kung ano man yung nangyari sa'yo 5 years or 10 years ago, o kaya last month lang,
no longer dictate your steps. Di ba? Na hindi na yun yung magdidikta ng buhay mo kasi binigay mo na buhay mo kay Lord. Siya bahala sa buhay mo. Sabi nga rin, I'm not talking about having a frontal lobotomy. Yung parang, hindi ito ibig sabihin na pag sinabi natin binibreak natin yung past control na malilimutan mo na lahat. Siyempre, hindi natin malilimutan yung mga nangyari sa atin sa nakaraan. Naalala mo pa rin siya. Pero ang ibig sabihin nito, naalala mo man yung masasama na yun, pero wala na yung control sa buhay mo. Hindi ka na parang magiging masama dahil masama yung nangyari. Ganun. Kundi, i-break lang natin yung control ng past para hindi na yun i-damage ka sa future at present. Yan, kagaya si Paul, nung sinabi niya sa Philippians 3:13-14, yung forgetting what lies behind, kalimutan na natin ang mga nakaraan. Pero kahit habang sinasabi niya yan, hindi niya nakakalimutan na persecutor siya ng church noon. Di ba na ang dami niyang pinatay dati? Di ba? Pero hindi siya nagdadwell sa failure niya. Alam niya yung mga ginawa niya. Pero hindi siya nagdadwell sa failure, kundi nagmo-move forward siya. Di ba? Sabi nga dito, we tend to let past failures keep us from trying again. Di ba? Kapag nagkakamali tayo, parang ayaw na natin magpatuloy. Yung parang ayaw mo na umulit kasi nagkamali ka na eh. Ayoko na talaga. Pero hindi, sabi nga, but once we are committed to the Lord, bibigyan niya tayo ng power na para makapag-forward. Yung parang hindi mo na kaya, Lord, ayoko na, hindi ko na talaga itatry, ganon. Pero sa tulong ng Panginoon, habang yung buhay mo, kinamit mo na kay Lord, bibigyan ka niya ng power na makayanang mag-move forward. Na parang kahit gano'ng kahirap, tutulungan ka niya. Makakayanan mo magpatuloy at mag-try ulit. Yan. Tapos, yun nga, di ba, nagpatuloy yung, nakakulong pa rin si Joseph, di ba? Pero nagkaroon naman ng pagkakataon na nagkaroon ng kasalanan yung butler tsaka baker. Kaya, yun, tapos yung butler at baker, nanaginip sila. Na yung panaginip nga ng baker, di ba, ay mamamatay siya. Yung butler naman, mababalik siya sa posisyon o yung cupbearer. Kaya sabi ni Joseph, pag nangyari na yun nangyari na yung panaginip mo, pag naibalik ka na sa pwesto, alalahanin mo ako kasi nakulong ako dito nang hindi naman talaga ako, na-inosente talaga ako, wala talaga akong kasalanan. Kaya bagditin mo sana ako sa parao. Yan. Pero ano nangyari? But the cupbearer forgot about Joseph. Na 2 years pa na nagstay siya doon. Kasi nalimutan siya ng cupbearer, di ba? Pagtapos niya tulungan, parang pwede namang sana nag-self-pity siya. Kawawa naman ako, hindi na naman ako naalala, hanggang kailan ako dito, nabubulok na ako dito, di ba? Parang maano na naman si Joseph, parang kung isipin mo, siguro awang-awa na siya sa sarili niya. Pero wala na rin sinabi tungkol sa 2 years na yon na dumaan. Pero yon biglang nangyari, si Pharaoh, nakapanaginip, di ba, na may 7 pangit na, na cow, kinain yung magandang cow. 7 maganda. Tapos yung 7 uhay din na pangit, kinain yung magaganda. Yan. Kaya, yun nga na, syempre, disturb si, Pharaoh. Kaya sabi niya, sinong magpapaliwanag ng panaginip ko? Doon na siya naalala ng cupbearer na, oo nga pala, meron nga pala kami nakasama doon na nagpapaliwanag ng panaginip. Tapos sabi nga daw dito, ibig sabihin, hindi talaga naging bitter si Joseph for 2 years. Kasi, yung 2 years na yon, kung naging bitter siya nun, hindi siya magiging prepared para sa araw na to. Makikita natin nung pinatawag siya ng parao, bakit ready siya? Kasi hindi siya nag-bitter-bitteran, di ba? Hindi siya nag-bitter sa buhay. Kundi ready siya that time na i-interpret yung dreams nung Pharaoh. Ibig sabihin, okay siya kay Lord, di ba? Na nagtitiwala pa rin siya sa Panginoon kahit na ano nangyari sa buhay niya. Kaya naging prepared siya, nagamitin ng Panginoon nung araw na haharap na siya sa Pharaoh. At yun nga, nakita natin dito ang amazing na isang araw, di ba, nung isang araw lang, nabubulok sa kulungan si Joseph, biglang kinabukasan, ano nangyari? Ano yan? Ano na siya? Governor na siya. Pangalawa na siya sa posisyon sa buong Egypt. Di ba? Kaya, sabi nga, walang ibang pwedeng makagawa ng bagay na to, kundi ang Diyos lang. Di ba? Nakahapon lang, kawawang-kawawa. Kinabukasan, governor na. Di ba? Ang taas na. Kasi nga, ganun ang plano ng Panginoon, di ba, sa buhay niya. Kaya may lesson din dito. Sabi, God knows where He's taking you. Tandaan nyo, alam ni Lord kung saan Kanya dadalhin. Kapag minsan may mga hindi tayo maintindihan sa buhay natin na, Lord, bakit nangyari to? Bakit may mga ganyan? Diba? Kasi alam ni Lord kung paano ka i-equip. Yung parang, bago ka dalhin sa posisyon na yon, alam ni Lord yung mga bagay na dapat mong matutunan. Diba? Kaya, malalaman mo lang yan later on. Diba na kaya pala nangyari to kasi tinuturuan pala ako ni Lord sa gantong preparation. Diba? And sabi rin, God knew what you were going to go through. Nung 5 years old ka, 10 years old, 15 years old,
na alam ni Lord lahat ng mga pinagdaanan mo, pati na rin yung time na nag-25 ka, na may mga taong nanakit ng damdamin mo, alam ni Lord lahat yun, di ba? Pero ang kinagandahan dyan, di ba, na alam natin may purpose yung Panginoon. Sabi nga, but He allowed those things in His purpose because of where He's going to take you when you're 40 or 50. Pagdating mo pala ng 40, malalaman mo na ito pala yun, kaya pala nangyari yung mga bagay na yun. Diba? And when you get there, masasabi mo na to God be the glory. Na hindi mo na-achieve yun dahil sa sarili mo, kundi alam mo na kumilos yung Panginoon sa buhay mo. Kagaya kay Joseph, di ba nung naging governor siya, nasabi niya ba na, tingnan niyo ngayon, eto na ako, oh. Di ba? Ano kayo ngayon, di ba? Asan na yung asawa ng Potiphar na yan? Di ba? Parang hindi siya ganun na pinagmamalaki niya na nangyari to sa buhay ko, kaya ako naging governor dahil ang galing ko. Kundi alam niya, di ba, he knew God was doing the work. Alam niya na gawa ng Panginoon lahat na to. Kaya sinasabi ni Joseph, to God be the glory. Kasi hindi siya magmamayabang. Alam niya na process pala, na i-realize niya na, kaya pala nangyari lahat yun sa buhay ko kasi gagawin pala ako ni Lord na governor. Kaya tingnan niyo, di ba? 17 siya nung binenta siya para maging alipin. Tapos, 30 years old siya nung dumating yung promotion na naging governor siya. Kaya gaano katagal yung inantay niya, meron siyang 13 years na mess up life. 13 years na confusion, di niya alam kung yung mga up and down niya, hindi niya alam kung magiging in or out ba siya o magiging dead or alive. Di niya alam kung ano mangyari sa buhay niya, di ba? Kaya tayo minsan may mga time ba kayo na gano'n, na inip na kayo sa buhay niyo na, Lord, ilang taon na, napapagod na ako yung sa pag-aantay. Pero si Joseph, 13 years nga, ang tagal ng proseso ng Panginoon para iayos yung attitude niya, para i-ready siya sa pagiging governor, di ba? Kaya sa buhay din natin, may mga times na may mga waiting period tayo na tinitignan ni Lord yung patience natin. Tinetesting niya tayo kung magiging tapat pa rin tayo sa Kanya sa mga panahon na yon na nasa trials tayo, di ba? Pero si Joseph, nakita nyo, nagtiwala siya sa Panginoon kahit gaano katagal yung ganon, mga ups and down niya. And sabi nga, yet through it all, Joseph maintained his faithfulness and his commitment. So God was able to use the negatives in his life to achieve His good plan. Kaya tayo, di ba, kapag ba dumarating tayo sa mga matinding mga problema, nagiging tapat pa rin ba tayo kay Lord? O nagtatampo ka na, tumatalikod ka na parang tinatamad ka na? Pero si Joseph, alam nyo, dumating siya sa pinakamatinding problema, pero tapat pa rin siya. O kaya alam nyo ba, testing din yung mga pagpapala. Sobrang dumami dagsa pera mo, naging sobrang successful ka sa lahat ng mga plano mo, ganon. Testing din ni Lord yun, na kung sa panahon ba ng prosperity, sa panahon ba ng pinagpala ka niya ng lubos, magiging faithful ka pa rin ba? O parang, di na ako masyado magpe-pray, dami ko ng pagpapala. Okay na to, thank you Lord na lang. Ganon na lang. Parang may mga ganong mga tao, di ba? Kaya whether may problema ka o nasa problems or prosperity ka, tinetest ni Lord yung faithfulness natin na magiging tapat ka pa rin bang mag-pray? Nagpe-pray ka pa rin ba? Nakagaya ng noon? Yung tapat ka pa rin ba sa pag-aaral mo ng Bible? Tapat ka pa rin ba sa paglilingkod, di ba? O nung dumami na pera, relax na. O pinapaypay mo na yung, okay na to. Ganun. Di ba? Parang di na masyadong, magbabasa ng Bible, pinagpala na eh. Di ba? May mga ganong tao. Na marami pala talagang ganon. Na nung pinagpala, talagang nakalimot sa katapatan kay Lord. O sa panahon din ng problema, grabe, kung anak talaga ako ng Diyos, ba't para akong pinabayaan? Ganon. Yung iba naman, tumalikod. Pero si Joseph, sa panahon ng problema, tsaka panahon ng pagpapala, nakita nyo, ang ganda ng ugali. Diba? Kaya nakita nyo yung process ng Panginoon sa buhay niya. Kaya kahit yung mga negative na nangyari sa buhay niya, naging maganda pa rin outcome kasi hindi siya naging parang patuloy siya na nagtiwala sa Panginoon. Kaya sabi dyan, God was able to take Joseph somewhere. At sa buhay mo rin, He has a definite somewhere He wants to take you to. Kaya tinitignan ni Lord yung attitude natin ngayon. Kung lahat tayo nasa test ngayon, ang church natin nasa test, tinitignan ng Panginoon kung magiging tapat pa rin ba tayo sa Kanya, may pagpapala man o problema. Diba? Magpupuri pa rin tayo. Patuloy na maglilingkod, mananalangin. Diba? Yan. Kasi gusto ka ni Lord dalhin sa somewhere na yon na para sa'yo talaga. Kaya kailangan maipasa natin to na maging tapat tayo hanggang huli. Kaya sa sunod, yung breaking the power of the past, si Joseph, hindi niya hinayaan yung bad family background
Pwede mong sabihin yung pamilya ko, ganito, broken family po kami, ganyan, galing kami sa ganto-ganto. Yung mga kapatid ko, mga addict, yung mga ganyan-ganyan. Parang pwede mong sabihin kung gaano kasama yung family background mo. Pero, hindi nakasalalay doon kung ano yung magiging ikaw, kung nakikristo ka na. Kasama mo na si Jesus, meaning, gagawin pa rin ng Panginoon yung magandang plano niya sa buhay mo. Yan, kaya sabi dito, if you're blaming what your parents or your wife or the government, parang kasalanan ni mayor to, kasalanan ni presidente to, kasalanan to ng magulang ko, kasalanan ng ganyan, ng mga kaibigan ko, ganyan, ng mga nanloko sa akin. Kaya naging ganito buhay ko. Pero hindi. Sabi nga, you need a wake-up call. Hindi mo, parang dapat ngayon mas stop na yung pagbe-blame mo sa kanila. Kasi ikaw, you need to live up your responsibilities. May magagawa ka. Sabi nga dito, sabi kung yung nanay o tatay mo, yung parang tinanggal yung self-esteem mo, pero sabi nga, but Jesus Christ can give it back to you. Parang feeling mo, nawala yung halaga mo, ganun. Pero si Lord, ibabalik niya yung mga nawala sa'yo. Tapos kunwari sa football, sabi nga dyan, di ba, pwede ba namang sabihin nila na team, wag natin gagalawin yung football, wag natin hawakan yung bola. Kasi, gigit-gitin nila tayo kapag hinawakan natin yung bola. Basta, hayaan mo lang sila. Pwede ba yun? Di ba, ang football, kailangan laruin, di ba? Talagang nag-aagawan talaga kayo dun sa bola. Kundi ang sabi dyan, the whole point of the game is to run your plays. Kasi hindi yung parang, iiwas ako magit-git, kaya hindi ko hawakan yung bola. Hindi gano'n. Kundi, sabi dyan, di ba, na agawin mo yung bola na tumakbo ka, galingan mo maglaro para hindi ka nila magit-git. Gano'n. Kasi ibig sabihin lang nun, you can learn from your past. May mga pwede mang hurt sa atin, mga hindi maganda nangyari sa past, pero you cannot allow your past to control your present decisions. Halimbawa, sabihin natin, yung tatay mo kasi, kasalanan to ng tatay ko kasi hindi nagtatrabaho yung tatay ko. Pero ikaw, i-goal mo sa buhay mo na magkaroon ka ng magandang trabaho. Di ba? Yun na gawin mong solusyon, wag mo na siyang sisihin. Tapos, pwede mo rin sabihin, yung tatay ko kasi kasalanan niya to, binubugbog niya yung nanay ko. Pero ikaw, i-take mo yun as lesson na ayoko maging ganun. Na hindi mo gagayahin yung mga masamang nakita mo sa mga magulang mo. Sabi, the problems in your past should become object lessons to show you where you need to be different. Ayan na dapat yung mga bagay, maging lesson, yung mga nangyari sa past mo, para hindi mo na yun ulitin, hindi para maging excuse, di ba? Sabi nga, his brothers had done a number on him. Totoo, ang dami talagang ginawang masama ng mga kapatid niya, di ba? At hindi niya yun makakalimutan. Kaya kung may magsabi sa yung tao na, kalimutan mo na yung mga ginawa sa'yo. Siyempre, kahit gusto mo kalimutan, hindi mo naman talaga malilimutan, di ba? Hindi yun, parang hindi mo yun pwede sabihin na kalimutan mo na yun. Kasi sabi, if it happened, you can just pretend like it didn't happen. Nangyari talaga yung mga masasakit na yun. Pero in Joseph's case, other people did some bad things to him, but God also did something. Oo, masama nga yung ginawa ng mga tao sa kanya, pero alam nyo si Lord, may ginawa ring maganda. Di ba? May mga ginawa sa buhay niya. Kaya ito, yung making the most of the present. Ang unang ginawa ng Diyos kay Joseph, in-elevate niya, di ba? Pin-promote niya, paki-next. Praise. Ayan. Yung, in-elevate niya si, di ba? Yung Ramgon ni, naging governor sa Egypt. Doon, gumanda na yung pamumuhay ni Joseph. Sumunod, di ba? Walang pamilya si Joseph. Kaya ang ginawa ng Panginoon, binigyan siya ng bagong pamilya. Binigyan siya ng new relationships para mapalitan yung mga bad ones, di ba? Na pinapangasawa niya nga si Asenat, di ba? At binigyan sila ng 2 anak. Kaya nagkaroon na siya ng pamilya ngayon. At pinangalan niya nga yung firstborn na Manasseh, na ibig sabihin, God has made me forget all my trouble and all my father's household. Parang, nung pinanganakin si Manasseh, parang naalala niya, pinalimot sa akin ng Panginoon yung mga masasakit na nangyari sa pamilya ko. Tapos pangalawang anak niya, pinangalan niya Ephraim, ibig sabihin, God has made me fruitful in the land of my suffering. Na sa panahon ng doon yung lugar na naghihirap talaga siya, pero pinasagana siya ng Panginoon. Grounded. Yung mic. Yan. Tapos yun nga, na makikita natin dito, nung pinangalanan ni Joseph yung mga anak niya, ibig sabihin, hindi niya sinasabing nakalimutan niya na as in, ano yun, sino kayo? Parang hindi ganun na parang nalimutan niya. Ang ibig niyang sabihin doon, na he resolved to look ahead, paki-next, yan.
and let the pain of his past stay behind. Na yung mga yung sakit ng mga nakaraan, nawala na. Yun yung ibig sabihin ng forgetting, pero hindi ibig sabihin nalimutan niya na nagka-amnesia. Kundi nalimutan niya na yung pain ng mga yon na naaalala pa rin niya, pero hindi na masakit. Alam niyo, doon din malalaman na nahil na kayo. Yung kahit naaalala niyo, hindi na masakit. Hindi yung napaiyak ka na naman, ngal-ngal ka nung binanggit. Ibig sabihin, hindi ka pa healed, di ba? Kasi, masyado pa masakit yon. Pero kapag healed na, yung nakakwento mo na, pero wala na yung pain na, yung parang, nanginginig na naman laman ko habang kinakwento ko. Hindi pa healed yon. Yung parang, alam mo yun, pagka kahit sinasabi mo, pero wala na, hindi na siya masakit. Kasi nga na-heal na. Yun yung nangyari kay Joseph, na nakakwento na niya, hindi na masakit. Kaya sabi dito, appropriate relationships will help you not to dwell on the negative things in the past. Di ba? Na, yung mga, alam nyo, pag nagkaroon din kayo ng mga tamang mga kaibigan, tamang mga kasama, parang kay Joseph, nung napalitan na yung pamilya niya, ganyan, nagkaroon na siya ng sariling pamilya, nakatulong din yun para ma-heal siya. Na, di ba, parang sa atin din, di ba, baka daw kaya nalulungkot ka pa rin sa mga nangyari kasi baka hindi mo pa pinalitan. Kunwari, yan, magkaroon ka ulit ng mga bagong kaibigan. Kunwari, hindi na ako makipagkaibigan. Lahat ng mga kaibigan ko, ginanto lang ako, ganyan-ganyan. Hindi, para ma-heal ka, makipagkaibigan ka ulit. Di ba? Palitan mo ng mga bagong kaibigan, di ba? Yung parang, sa mga kapamilya natin, yan, minsan, yan, sa mga kapamilya rin natin, di ba? Yung parang sa mga rin natin, 'di ba? Mga kung nasaktan ka sa nanay mo, humanap ka ng bagong nanay, 'di ba? Pwede 'yon. Ayan, papaliwanag ko sa inyo kung paano 'yan. Yan na kundi wag din daw tayong sumama dun sa mga tao na yung mga sinasabi pa kung gaano ka kamali. Ikaw naman talaga ganyan, gaya nangyari sa buhay mo yan kasi ganyan. Yung parang sumasama ka pa sa mga taong depressed, kaya tuloy na de-depress ka lalo. Yan, kailangan, mo na, palitan mo ng mga Hindi ibig sabihin na hanap ka ng bagong asawa, hindi ganon. Kundi, bagong mga tao na tutulong sa'yo, na matanggal yung pain at ma-improve ka, di ba? Sabi nga din dito, para din to yung surgical incision. May nakaranas na ba sa inyo na operahan kayo? O yung halimbawa, may mga matinding sugat, ganyan. Di ba, kapag inoperahan ngayon, kinabukasan, masakit o hindi? Masakit. Kasi tahilang, ganon. Yan. Kaya naman parang ganyan din yung mga pain natin from the past na kapag bago lang, syempre ang sakit pa. Pero after 10 years ba, ganito na itsura, di ba? Yung peklat na lang siya. Paki-next. Yan. Peklat na siya. Masakit pa ba yan? Pag hinawakan, di ba hindi na? Pero kung sumasakit pa rin yan, may problema na 10 years ago na masakit pa rin. May problema na yan, di ba? Kapag ganun. Pero dapat yung mga pain na ganyan, yung after 10 years, yun, hindi na, kahit iwakan mong ganun, hindi na masakit. Kasi, na-heal na rin siya, di ba? Kaya, alam nyo kasi, why? Because God wants you to have a manase experience. Gusto rin ni Lord, bigyan tayo ng manase experience. Ano ibig sabihin nun? He wants to help you forget. Gusto rin ni Lord na makalimutan mo yung mga pain na nangyari sa nakaraan. At gusto rin niya na maka-experience ka ng Ephraim experience. Ano naman yon? Gusto niya na kung yung lugar kung saan ka iyak ng iyak dati, ngal-ngal ka sa lahat na nangyaring problema mo, gano'n, ang sakit-sakit. Pero ngayon, gagawin ka ni Lord fruitful doon. Doon sa niluhuran mong iyak ka ng iyak, ayaw mo na. Doon ka pala ibabangon ng Panginoon, di ba? At gagawin ka niyang masagana. Para kay Joseph, sa Egypt siya nag-suffer, di ba? Pero sa Egypt din siya binangon ng Panginoon na doon nalaman niya, ito pala yung plano ni Lord sa buhay ko. Yan. At sabi nga, God took a slave, jailbird. Di ba dati nobody lang siya. Pero ngayon naging second biggest somebody in Egypt. Kaya minsan marami tayong mga iniisip sa buhay natin ng mga nobodies. Di ba? Pero sabi nga, God is waiting to make them somebody. Yan. Kaya sabi rin, as Christian, you and I need to develop a thankful heart toward God. Dapat magpasalamat tayo kay Lord. Nasabihin natin to na, Lord, I'm going to stop focusing on how they mess up my yesterday. Na nakalimutan ko na, di ba, yung parang hindi ako magpo-focus doon sa kung paano ako nasaktan sa nakaraan. Kundi
I'm going to look at how you are putting me together today. Na inaayos pala ng Panginoon lahat yung mga bagay na to ngayon sa buhay mo. Kaya doon ka magpupuri kay Lord na may plano pala siya sa lahat ng to. Kaya sabi dyan, meron mga iba sa mga tao na hindi mo kayang mahalin yung pamilya mo ngayon kasi parang yung bagong pamilya mo ngayon, parang nahihirapan kang mahalin sila kasi lagi mo tinitingnan yung pamilya mo ng nakaraan. Dati, ganito kami. Ito dati yung pamilya ko, ganun. Pero nagkakos lang daw ng misery yun, ng lungkot, kung hindi mo ina-enjoy yung mga relationship mo ngayon. Sabi nga, if you had a bad father, kailangan mo daw ng bagong tatay. Kung kung masama yung nanay mo, kailangan mo ng bagong nanay. If you had bad siblings, mga kapatid mo, sasama din sa'yo. How about some new ones? Pero pag pwedeng sabihin mo, paano yun? Isa lang naman pwede natin maging nanay at tatay. Pero alam nyo, not according to Jesus. Si Lord, sabi ni Jesus, hindi daw. Hindi lang yun yung pwede mo maging nanay o tatay o pamilya. Sabi rin ni Lord sa Matthew 19:29, and everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. Kapag na kay Lord ka, lalaki lalo pamilya mo. Sabi rin dito sa Psalms 68:5, God says He will be a father to the fatherless. Diba? Si Lord, lahat ng mga walang tatay, siya ay pwede maging tatay. Sabi rin, pero sasabihin mo, where am I going to find this new family? Saan ko hahanap ng bagong pamilya na yan? And nga, that's what the church is all about. Sa church ka makakahanap ng bagong pamilya. Kasi sabi nga, in the church, pwede mo sabihin na, wala ka bang anak? Eto, pwede mo siya maging anak. Wala ka bang anak na lalaki? Ito, pwede mo siya maging anak na lalaki, ganyan. Pwede mo sabihin, wala akong kapatid na lalaki, pwede ba ikaw maging kapatid kita? Ganyan. Wala akong kapatid na babae, pwede ba ikaw na lang? Di ba? Parang ganon. Kaya sa church, di ba nagkakaroon tayo ng bagong pamilya? Sabi nga dito, the family of God is the replacement family for the messed up family relationships we used to have. Di ba? Na kung hindi man naging maganda yung pamilya natin sa church, ito yung pwede natin maging bagong pamilya. Diba? Kasi sa langit talaga, pamilya talaga tayo. Kaya sabi nga, sunod naman, yung letting God be God, balik kay Joseph. Sabi nga, diba, yung si Joseph, hindi siya nagigante, kundi hinayaan niya yung, nilagay niya sa kamay ng Panginoon lahat ng nangyari sa buhay niya, pinagkatiwala niya. Kagaya ng sinabi sa Romans 12:17-19 na, do not repay evil for evil. Huwag mong gawan ng masama yung gumawa sa'yo ng masama. At live at peace with everyone, na kung hanggat maaari, maging at peace tayo, nawa, bati-bati tayo sa lahat, wala tayong kaaway. Sabi, do not take revenge. Huwag ka daw magigante, kundi ibigay mo sa kamay ni Lord. Siya ang magbabayad, di ba? Siya ang magpapatas ng lahat. Kaya sabi nga, God commands you to live the things in His hands. Di ba alam natin, pag si Lord yung nag-ayos, mas okay, di ba? Kasi mas alam ni Lord lahat. Kaya yun nga, no, sa pagpapatuloy ng kwento, di ba, na dumating yung time ng pagtutuos, di ba? Parang wala namang ginawa si Joseph eh. Pero si Lord mismo nagdala ng 10 kapatid niya sa Egypt para makaharap niya, di ba? Na pagkaharap sa kanya, governor na siya. At yan na, parang kung isipin niyo, panahon na ng pagtutuos, pwede ko nang pagtripan tong mga to, di ba? Ganun. Pero hindi ganun yung naging mindset ni Joseph, di ba? Yan, nung nakaharap niya mga kapatid niya, sabi, mga espiya kayo. Kung di talaga kayo espiya, bumalik kayo dito sa susunod na kasama yung bunso niyong kapatid. Yan, parang dun yung niya, tinetesting niya yung mga kapatid niya. Yan, at yun nga, kinulong niya muna si Simeon para lang para bumalik sila. Tapos yun, sabi nga, di ba, Joseph put his brothers through such a scary time to test the depth of their repentance. Kaya yung tinesting ni Joseph yung mga kapatid niya kasi gusto niya malaman kung totoo bang nagsisisi. Kasi gusto niya makita kung nag-move on din sila sa buhay nila o kagaya pa rin ba sila ng dati. Yan. Kaya tinetesting nila kung may pagmamalasakit ba sila sa isa't isa, ganon. Kaya tas yun, nung pag-uwi naman nila, nireport kay Jacob, di ba, sa tatay nila yung nangyari, na kinulong si Simeon, ganon. Tas para makabalik sila, pakinext. Para makabalik sila, kailangan na isama si Benjamin, yung bunso. Sabi ni Jacob, grabe naman kayo. Nawala na nga sa akin si Joseph, tapos wala na rin si Simeon ngayon. Tapos gusto niya pa kunin si Benjamin, sobra na kayo. Sabi niya, parang sabi niya mamamatay na siya sa sorrow, ganyan. Kaya parang naranasan niyo rin ba daw yung gano'n? Have you ever felt like that? Yung
yung parang sobrang broken na yung lahat. Feeling mo, lahat na nangyari sa buhay mo mali na. Parang puro hindi maganda yung nangyayari. Parang kay Jacob, gano'n, na parang feeling niya, lahat laban na sa kanya. Parang, ba't naman ganito yung nangyayari? Nawala na yung favorite kong anak. Tapos, ito pa, isa pang natitirang kapatid niya, ganyan-ganyan. Di ba? Parang, minsan gano'n. Pero, kung iisipin nyo, hindi lang alam ni Jacob, di ba? Kundi hindi niya alam, nire-ready pala nila ang lahat na magkikita pala sila ulit ni Joseph, tapos makukumpleto silang pamilya, buhay pa pala si Joseph, ganun. Sabi nga dito, when all things seems to be against you, yan, baka yung paningin mo masyadong nakatingin naka-base sa past, sa nakaraan. Pero sabi nga, kapag tinignan daw natin yung mga sitwasyon natin ngayon with heavenly perspective, yung pag inisip mo, may plano ang Diyos sa mga bagay na to, kaya nangyari to. Yan, kapag iniisip mo lagi na may plano si Lord, doon nagbabago yung pagtingin mo sa mga sitwasyon. Yan, kaya si Jacob, wala siyang magawa. Next, pinagpatuloy niya, di ba, na maglakbay sila kasi naubusan na sila ng supply. Ubos na pagkain nila. Kaya sinama na si Benjamin. Tapos pagkarating doon, nakita na ni Joseph yung bunso niyang kapatid, di ba, yung kapatid niya. Tinesting niya na gusto niya malaman kung may malasakit ba sila kay Benjamin. Kaya yon, tapos yung pinakain nga sila, di ba, na nagulat sila na magkakasunod yung, yung pagkakasunod na magkakapatid. Sabi nila, ba't ganito? Alam nila kung sino yung panganay, di ba? Tapos yon, itatesting na nga sila, itatago yung cup dun sa sa sako ni Benjamin, di ba? Para yun, parang itetest lang. Pero yung pagbalik nila, ayan, seeking God's greater purpose na. Yan. Yan, sabi nga, now it was time to test, next pa. Yan, his older brothers again. Itetesting niya na kung may pagmamahal ba sila kay Benjamin. Pero yun, nakita niya, di ba, na si Judah, talaga, ako na lang po ang maiwan, wag po si Benjamin kasi mamamatay yung tatay namin kapag wala siya, pag hindi siya nakauwi. Sabi niya, ako na lang, parang yung kapatid po niya, wala na. Kaya, kailangan makabalik po siya. Kaya nung sinabi yon, di ba talagang hindi na mapigilan ni Joseph yung nararamdaman niya, sabog na talaga yung iyak niya. Kaya sabi niya, magsialis na kayo yung mga alipin. Yan, kaya sabi dun sa Tony Evans. Kaya daw siguro pinaalis yung mga servant. Kasi pwede niyang daw ipakita yung circumcision niya, yung tuli niya. Kasi patunay daw yun na Hudyo siya eh. Para mapatunayan talagang, parang, ako to, tingnan niyo. Yung parang gano'n. Yun. Kaya pala pinaalis, kailangan ng privacy. Hindi, pero yun, parang sinasabi niya na umiyak na siya na, ako to si Joseph, di ba? Napaka-dramatic nung time na to. Ito na yung climax ng kwento. Kumbaga sa mga episode, ito na yung pinaka-climax na episode. Yung sabog na, ako si Joseph. Di ba? Parang nakakaano talaga, imagine, yung eksena. Parang syempre yung mga kapatid niya, parang di sila makaano na, si Joseph ka, ganun. Paano nangyari? Kasi di ba na meron siyang translator habang nagsasalita. Pero yun, sabi niya, ako si Joseph. Sabi niya, wag niyo naisipin na yung ginawa niyo sa akin. Dinala ko ni Lord dito para iligtas sa mga buhay niyo. Di ba? Sabi niya, lapit kayo sa akin. Parang syempre sila, lapit kayo sa akin, huwag kayo matakot. Parang ganun. Pero yon, di ba parang sobrang gulat ng mga kapatid niya. Kasi parang, bakit sila natatakot na lumapit? Kasi sabi nga, they were afraid to get close. Kasi baka sabihin ni Joseph sa kanya na, oo, ako si Joseph, patay kayo ngayon. Diba, ganyan. Sabi niya, mga walang kwenta kayo, ganyan, ganito ginawa. 20 years inantay ko para mapatay kayo lahat, ganyan. Parang inisip nila, parang ayun yung time para gumanti na si Joseph. Pero, hindi ganun yung sinabi ni Joseph, diba? Kundi, napakaganda ng declaration niya ng forgiveness. Diba na, huwag niyo na alalahanin yung ginawa niyo. Dinala ako ng Panginoon. 3 times pa, 3 beses niya sinabi na, dinala ako ng Panginoon dito para iligtas ang buhay niyo at ng mga tao. Diba? Kaya parang grabe na, imagine niyo dapat, ayun na yung time na gaganti na siya. Pero, ang ganda ng declaration ng forgiveness niya. Sabi nga, later he said, yung sa Genesis 50:20, you intended to harm me, but God intended it for good. Diba? And that's the Old Testament version ng Romans 8:28. Ayan yung magkapareho yan, diba? And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Kaya kayo, mahal nyo ba si Lord? Diba? Kung mahal nyo ang Panginoon, huwag kayong mag-alala sa buhay nyo.
sa mga nangyari sa nakaraan o magiging future nyo o present time. Kasi hanggat mahal nyo ang Panginoon, iayos ng Panginoon lahat yan para maging sa dulo, maganda ang resulta. Diba? Kaya sabi dito, Joseph's vision wasn't blurred. Hindi malabo yung paningin ni Joseph. Bakit? Kasi he saw the past in the light of God's purpose. Na yung mga nangyari sa buhay niya, nakita niya, may plano ang Diyos dito. Kaya hindi ako magbibitter, hindi ako magagalit, hindi ako magbe-blame. Kasi alam ko lahat ng to may purpose ang Panginoon. Di ba? Kaya napakagandang attitude. Kaya sabi nga, hindi daw natin mababasa na yung mga brothers niya, yung lumuhod nagmakaawa, yung talagang hinihila yung damit niya. Joseph, patawarin mo kami, please. Ganyan, huwag mo kami patayin. Hindi na ginawa ng mga kapatid niya yun. Bakit? It wasn't necessary. Kasi his forgiveness took care of the terrible wrong they had done to him. Yung pagkapatawad niya, hindi na nila kailangan magmakaawa. Di ba? Kaya, ganun klase yung pagpapatawad na ginawa ni Joseph. Kaya sabi nga, forgetting what lies behind. Kung sa buhay niyo rin, merong mga tao na gumawa ng masakit sa inyo, yung parang naglolong ka na sana mag-sorry naman sila. Pero kung 20 years na yung, kunwari in 20 years, hindi sila magsasorry sa'yo, kailangan mag-move on ka na sa buhay mo. Huwag mo na antayin yung 20 years na walang nangyari sa buhay mo. Kundi habang inaantay mo na, sana dumating yung time na mag-sorry sila o maging okay kayo, magpatuloy ka sa buhay. Di ba? Hindi yung naka-stuck ka lang doon sa nangyari na yun. Kundi, let God catch them up with you while you keep moving. Tuloy lang sa buhay mo. Masakit man yung nangyari na yun o pero kailangan natin magpatuloy. Huwag tayong magpa-stuck sa bagay na nangyari na yun. Sabi, obviously, if they want to repent, kung gusto nilang mag-sorry talaga sa'yo, makipag-okay, kailangan syempre mag-respond ka, makipagbati ka. Pero yun nga na, kung hindi sila mag-sorry, kailangan natin magpatuloy. Sabi, even if you don't understand why certain things happen, parang, Lord, bakit nangyari yung mga bagay na to? Ba't ko naranasan to? Pero God will always work out His purposes if you'll give Him a chance. Papakita ng Panginoon sa'yo na may dahilan yung mga bagay na yun. Sabi nga, pwede mo rin daw sabihin na yung buhay ko kasi parang lemon. Ang asim na masyado ng buhay ko. Pero sabi dito, but God can make lemonade. Diba? Kaya ni Lord gumawa ng juice, masarap na lemonade sa isang maasim na lemon. Kaya kahit gaano kaasim yung buhay mo, kaya ni Lord patamisin yan. Diba? And He can take messed up scenario and totally transform it in His sovereignty if His sovereignty is allowed to work in your life. Kaya kung ibibigay mo sa Panginoon yung maasim mong buhay, siya ang mag-aayos niyan. Gaganda ang resulta. Sasarap ang lasa. Kaya sabi nga, He wants to mend your broken past so you can be fully useful again. Kaya kunwari, kapag meron kasi tayong mga bagay pa sa past na hindi pa healed, meron siyang may brokenness pa sa heart natin. Pero parang dahil din sa mga pain na yon, hindi ka makamove sa buhay mo. Pero gusto ni Lord na i-heal yan, tahiin na yan, yung brokenness, i-restore, di ba? Para magamit ka niya ulit, di ba? Na para kapag naglingkod ka, nagpatuloy ka sa buhay, hindi ka na bitter, di ba? Kundi healed ka na talaga. Kaya mo na magmahal ulit. Meron ngang sample dito, meron daw kasing sila Tony Evans na lampara. Yung lamp na yun, favorite nila yun eh. Kaya kahit na nabasag siya, nabasag yun, dinikit na lang nila ng super glue. Kasi gusto pa rin nilang i-maintain yung lamp na yun. So, nung nilagyan na ng super glue, ang ganda ng naging resulta kasi hindi halata na broken na siya. Nung sinuper glue siya, as in, hindi mo malahalata na dinikit lang pala yun, na durog na pala yun. Kaya umiilaw pa naman yung ilaw, yung parang yung katawan lang, yung parang broken na. Na parang kung hindi malalaman ng mga bisita yun na dating na durog yun, di ba? Siya lang may alam. Sabi nga dito, you may have a broken past. Pangit man yung nangyari sa nakaraan mo, but if you will bring that cracked vessel to Jesus Christ and let the Holy Spirit do the gluting, He can put your life together where only you will know it was ever cracked. Di ba? Ikaw lang yung nakakaalam na nangyari yun. Kasi ganun ka i-restore ng Panginoon na para kang bago. Di ba? And in Christ, we are new creation. Di ba? Na dahil na kay Lord na tayo, bago na. Kung ano man yung mga nangyari sa dati, kayang ayusin ng Panginoon, yung mga bagay na yun. Na pagka nag-testimony ka, hindi halata adik ka dati. Wala talagang, walang bakas. Grabe naman. Nakapatay ka ng 13 tao?
ay grabe, walang bakas, ang bait-bait mo eh. Yung parang, alam mo yun, may mga ganun, di ba, meron ng killer dati, naging pastor, di ba? Kakatakot maging member ng ganun. Pag ginalit mo yun. Parang makikita mo, pastor yun na dating killer, na grabe kung paano na-transform yung buhay niya. Kaya tayo, pag nag-testimony tayo, sana masabi ng mga tao sa atin yung, hindi nga, hindi halata, grabe, di ba? Kasi ganun ka binago ng Panginoon, na yung parang yung mga brokenness, hindi halata, na super glue pala yung ginamit, di ba? Kasi nga, ginawa kang parang bago ng Panginoon. Kaya sabi dito, sa conclusion natin, you may even forget it was once cracked. Na darating yung time, malilimutan mong na-broken ka. Kasi, nagliliwanag ka pa rin, di ba? Na kagaya doon sa lamp na yon, nag-iilaw pa rin siya eh. Kasi that's what God can do. Because of Him, now you can bring light to others. Ikaw pa yung magbibigay ng liwanag sa iba. And do not allow your past to control your walk with God in the present as you keep moving forward to the future He has for you. Tandaan nyo, it can happen if you will submit your past na ibibigay mo na kay Lord yung past, yung present, to the Lordship of Jesus Christ. Then you won't need the past as an excuse anymore. Hindi mo na sasabihin na dahil sa nangyari sa buhay ko, dahil sa nakaraan ko, dahil sa pamilya ko. Kundi nasabihin mo na ngayon si Lord na. Kay Lord na yung buhay mo at alam mong siya bahala. Di ba? Kaya anong naging ending ng buhay ni Joseph? Di ba naging hanggang dulo ng storya? Ang ganda. Naging maganda yung kwento. At sa atin, gusto nyo rin ba na maging maganda yung ending ng lahat? Di ba? Anong sabi ng Panginoon sa atin? Maging tapat tayo. Di ba kagaya ni Joseph? Sa magandang panahon, hindi magandang panahon, in good times and bad times, naging faithful siya kay Lord. Kaya sa buhay mo, may mga nangyayari bang hindi maganda o sobrang daming pagpapala, naging tapat pa rin ba tayo sa Kanya? Kaya patuloy pa rin ba tayong tapat sa mga pananalangin, pakikipag-usap kay Lord, sa mga devotion, paglilingkod sa Kanya, di ba? Na yun talaga ang hinahanap ng Panginoon sa atin, yung maging faithful tayo to the end. Kaya yun yung, di ba, ano yung sinabi ng Bible na re-rewardan someday? Yung well done, thou good and faithful servant. Kaya, yun yung maging desire natin ngayong gabi ito, na maging faithful tayo whatever happens sa buhay natin at ibigay natin past, present, and future sa kamay ng Panginoon. Yan lang. To God be the glory.